God. So there are only 4 verses na matatagpuan sa Matthew chapter 4 verses 1 to 4 ang ating babasahin. Praise God. Sa mga humayo, pagpalain kayo ng Panginoon, gamitin pa kayo ng Panginoon. Dalawa humayo ang mga nanay at ang mga youth. Praise God. Ang mga tatay naman kaya. May kasama ngayon. Praise God. So, hindi pala tayo na zero. Hindi kami na zero. So, itong babasahin natin ay madalas nang ikino-quote. Okay? Anong sabi ron sa chapter 4 ng Matthew, chapter 4, verses 1 to 4? Pero basahin lang natin yung verse, verse 4. Okay. Sige, 1 to 4 na. Ready? Chapter 4, verses 1 to 4. Ang sabi ito, siguro ako na lang magbabasa. And then I want to emphasize yung last verse, yung verse 4. Pagkatapos si Jesus ay dinala ng Espiritu sa ilang upang tuksuhin ng diablo. Doon 40 araw at 40 gabing nag-ayuno si Jesus at siya'y nagutom. Dumating ang manunukso at sinabi sa kanya, kung ikaw ang anak ng Diyos, gawin mong tinapay ang mga batong ito. Verse 4, sabay-sabay tayo. Ready? Go! Ngunit sumagot si Jesus, nasusulat, hindi lamang sa tinapay na bubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang namumutawi sa bibig ng Diyos. Praise God. Saan niya kaya kinote to? Matatagpuan yun sa Deuteronomy 8:3. Okay, kinote niya yon na hindi lang sa tinapay na bubuhay kayo, o tao, maging sa bawat salita ng Diyos. Totoo, nakakain tayo, kailangan natin ng pagkain. Pero, hindi lang doon kayo dapat mag-focus. Kailangan nyo ring malaman ang kalooban ng Diyos. So, dalawa. Sa Deuteronomy 8. Ang background nito, sila ay nakatawid na sa ilang, at sa ilang, alam nyo naman ang ilang, walang tubig, walang halaman, disyerto. At pagtawid nila, kamangha-mangha sa 40 taon, 40 years, nakasurvive ang Israel. Wala silang pananim, hindi sila ng isda. Subalit na buhay ang isang lahi sa loob ng 40 years. At ang conclusion ni Moses, si Moses ang unang sabi nito, gusto niya lamang patunayan sa inyo mga tao na hindi lamang kayo nabubuhay sa tinapay, maging sa bawat salita ng Diyos. At ito ay inulit ni Kristo. 40 araw siyang hindi kumain, nag-ayuno. At siyempre, pag nag-ayuno, gutom na gutom si Jesus. Nararamdaman niya yon. At ito na ang dyablo. Kasi ang tingin ng dyablo, bilang tao siya, alam ko, mapapasunod ko to. Gutom na yan. Sige, gawin mo na yung tinapay anyway. Kaya mo namang gawin. Kumain ka muna. Pero at that time, si Jesus gusto niyang mapalapit sa Panginoon. Gusto niyang kumuha ng power sa Diyos. Gusto niyang mapuno ang kanyang buhay espiritual ng Espiritu ng Diyos at kumakain siya spiritually. Kumakain siya spiritually. Kasi sasabak na siya sa ministry. Hindi pa siya kilala rito, hindi pa siya humahayo. Kaya bago siya humayo,
nag-fasting muna siya ng 40 days and 40 nights. At alam niya yung ginagawa niya, kailangan niya muna kumain ng spiritual. Subalit nagutom siya. At ang dyablo, tinutokso siya. Forget muna yan. Mag-break ka naman, kumain ka ng KitKat. Have a KitKat. Kaya mo naman yan eh. Alam mo naman na kaya mong gawing tinapay yan eh. Kain ka muna. Alam nyo, minsan tayo, kahit na tayo high na sa spirit, pero pag kayo nag-rest sa Panginoon, ang bilis pumasok ng dyablo. Matutokso kayo. At lalong-lalo na kapag meron kayong commitment, no? Ang Diyos, kapag may sinabi kayo sa Panginoon, He takes it seriously. Huwag na huwag niyong bibiruin ng Diyos. Lord, magta-tithes ako. Hindi nakapag-tithes. Patay. Lord, lagi ako magsiserve sa inyo. Hindi na nakasama. Mapasok ang dyablo. Ganyan ang trabaho ng dyablo. Kaya si Jesus, na-experience niya yun. Naupo siya. At alam niyang pagod na siya. Pero may commitment niya sa Panginoon, Lord, gusto kong lumakas spiritually kasi hahayo siya. At pumasok ang dyablo. Pinipilit siyang tuksuhin para ma-break ang kanyang panata. Praise God. Anong mga panata niyo sa Diyos? Nung kayo naligtas, anong sinabi niyo? Lord, I will follow you. Pero magsimba lang, hindi makapagsimba. Break agad. Lumalakas ang inyong fleshly, yung mga laman nyo. You see, si Jesus Christ, hindi niya pinagbigyan ang laman niya. Nasa laman din siya at that time. In fact, natatakot siya, nagugutom siya. Lahat yan. Kung ano yung nararamdaman nyo, nararamdaman ni Jesus yan. Tao siya at that time. Kaya, gustong sirain ng dyablo, mag-break ka naman. Mamahinga ka naman. Sapat na yung binigay mo, tama na yan. No? Uy, wag baka lumagpas ka sa langit. Wag naman. You see? At this time, 40 days and 40 nights, at pinasok siya ng dyablo. Gutom ka na, pre. Kain ka naman. So that is the background. Yung kay Moses, tapos na. Pinatunayan niya na ang Diyos kayo, mga tao, trabaho kayo ng trabaho. Hanap kayo ng hanap ng buhay. Hanapin niyo ang buhay sa Diyos dahil di lamang kayo nabubuhay sa tinapay. Nabubuhay din kayo sa salita ng Diyos, sa pangako ng Diyos. At ito, tinupad niya, sabi ni Moses. Kaya kinote naman to ni Jesus. Hindi lang sa tinapay nabubuhay ng tao. Ako, nagpa-fasting ako. Meron akong ministry. Alam ko, ginagawa ko, lumayas ka. Yun ang kinote ni Jesus Christ. Yun ang background nun. Kaya kayo, mga kapatid, huwag kayong matakot. Hindi lang sa sinangag na pagkain ang pang-breakfast natin. Hello? Hindi lang pandesal ang pang-breakfast natin. Dapat meron din kayong salita ng Diyos. Meron kayong panalangin. Dahil tayo nabubuhay, hindi lamang sa tinapay, kundi sa Diyos na lumalang sa atin. Well, ang nature talaga natin, kailangan natin ng tinapay. Nasa laman pa tayo. Sino ba bubuhay ng laman natin? Tinapay. Pagkain. Hindi pwedeng wala. Kaya hindi naman niya sinabing, ang sabi niya, hindi lamang. Meaning, kailangan din natin ang tinapay. So, kaya lang, ang problema kasi sa tao, puro na lang paghahanap buhay. Hanapin niyo nagbibigay buhay. Hello? Iba yung buhay, iba yung nagbibigay buhay. Ako, may hanap buhay ako. Pero yun siguro ang ministry ko. Tinatanggap ko at welcome naman at naging mabunga naman ako sa desisyon ko.
Nafe-feel mo naman yan eh. Si Mami talagang kailangan niya mag-full-time. Iba siya. Si Pastor Eman, ganun din. Iba-iba ang ministry. Pastor Celso, iba rin. No? Pero isa lang ang gusto ng Panginoon. Yung ating dedication, puro. 100%. Walang break. Tulad ni Jesus Christ, pinagbe-break siya. Pero sabi ng Panginoon, hindi pa. Hindi lang sa tinapay na bubuhay ang tao, maging sa bawat salita ng Diyos. Kaya lang kasi ang problema, ang tao laging hinahanap yung ikabubuhay dito sa lupa, hindi nagbibigay buhay. Kaya tayo nagtatrabaho, di ba? Para magkaroon ng tinapay. Kaya tayo nag-aaral para magkaroon ng hanap buhay later on, magkapera at mabuhay. Kaya tayo nag-i-invest para lumaki ang ating pera. Hindi masama yan, mga bagay na yan. Hindi masama. Yan ang lahat ay pangailangan natin sa buhay at para sa ating kinabukasan. Pero ang masama, kapag dyan na lang kayo nakafocus, paano na yung inyong eternity? Ano mas mahaba? Yung ngayon, yung bukas, yung kinabukasan, o yung eternity? At yan lagi kong pinamumugad sa mga estudyante ko. Kasi magtuturo ako at malalaman nyo, ma-equip kayo sa inyong trabaho at ginagawa natin to para sa inyong kinabukasan. Lagi ko sinasabi yun. Pero naipaghahanda nyo ba? Kayo ba ay naghahanda para sa inyong eternity? Ha? So wala silang masagot. Alin mas mahaba, eternity o ang kinabukasan? Siyempre, eternity. Kasi yung kinabukasan hanggat buhay tayo. Pagpatay ka na, may kinabukasan ka pa ba? Wala. O di sayang lang. Lahat ng mga kinita natin, lahat ng tinrabaho natin, lahat ng mga ininvest natin, wala. Pero ang concern ng Diyos kasi eternity. Kaya ang ibig sabihin ng Panginoon, mag-isip naman kayo ng pangwalang hanggan. Yun yung salita ng Diyos, pangwalang hanggan. Hindi lang kayo nabubuhay sa tinapay para sa inyong kinabukasan, para mabuhay pa kayo sa kinabukasan. Subalit kailangan nyo rin mabuhay sa salita ng Diyos para kayo mabuhay ng pagwalang hanggan. Spiritual yan. Kaya mga estudyante, tulala na sa akin kapag nagsimula na ako mag-preach. At sa sinasabi ko, kasi pag sinabi ko ng, kayo naghahanda kayo sa kinabukasan, naghahanda ba kayo sa inyong eternity? O nga no. Kasi ituturo ko sa inyo pang kinabukasan. Pero ang sasabihin ko sa inyo pang eternity. Pero wag niyo sabihin na ako ay magtuturo ng relihiyon. Dahil ang Bible, hindi religious book yan. Yan ay history book. Ang hawak nyo ay history. Nasamahan lang ng mga poetry, nasamahan lang ng essay, nasamahan lang ng letters. Pero actually, the Bible is a history book. Kasaysayan yan. At kapag kasaysayan, lahat sa inyo ay may karapatang basahin dahil kasama kayo sa kasaysayan. Kaya yung mga ibang relihiyon ay ipabasa, wala silang dahilan para hindi ipabasa ang Bible. Dapat basahin, kasaysayan mo yan. Kasaysayan ng bawat isa. Kasama ka dito. Kaya iba, ayaw ipabasa o ayaw basahin. Si Jesus Christ, sabi niya, basahin nyo naman yan ang pagkain ng inyong kaluluwa. Yan ang pagkain para kayo ay magkaroon ng buhay na wala hanggan. Hindi lagi yung kinabukasan. Kakain kayo para mabuhay lang para hanggang bukas. Pero pagpatay ka na, makakain ka pa ba? Hindi. Pero ang salita ng Diyos, mawala na ang langit at lupa, pero mananatili ang salita ng Diyos. So, by nature, we eat. Pero sabi ng Panginoon, wag naman puro pagkain, wag naman puro trabaho, wag naman puro pandesal. Magbasa naman kayo ng Biblia. Punuin nyo ang inyong kaluluwa ng salita ng Diyos. The people are only concerned for their needs of the body, hindi yung kaluluwa nila. At alam nyo, ang trabaho ng dyablo, talagang masahihin kayo sa likod. Sige, kain pa. Yan. Kain pa. Inom pa. Type ko yan. Parang kaluluwa mo, sabay-sabay tayo.
Hayaan mo makalimutan yung kaluluwa mo. Hayaan mo magpataba ka. Magpakalasing ka. Mag-enjoy ka. Kasi si Jesus Christ, ganun ginawa ng devil eh. Uy, pagod ka na. Break ka naman. Hindi naman sila nag-aaway. Tinutokso lang. Hindi sila nagpapagalingan ng kapangyarihan. Gusto niya lang ipag-break si Jesus Christ. Break ka naman. Wala akong pandesal, pero alam ko kaya mong gawin yan. Sige na, gutom ka na eh. Isang sabi mo lang yan, pandikoko. Awag pag pandikoko. French bread. Diba? Kaya mo yan, masarap ang French bread. Kain ka na. Siyempre, si devil, busog na yan eh. You see, ganyan na approach sa inyo. Ini-enhance niya ang pangangailangan ng inyong laman. Gusto niya kung ano nararamdaman nyo, sundin nyo. Para makalimutan nyo ang pangangailangan ng inyong kaluluwa. Pag kayo busog na, wala na. Nakalimutan nyo na ang tungkol sa inyo. Anyway, busog na ako, wala na akong hinihingi pa. Pero your subconscious, each of us, ang subconscious nyo, our subconscious know that there is more than physical needs. Alam niyo yan? Alam niyo na may kaluluwa kayo, dinidinay lang. Alam niyo na may langit at lupa, dinidinay niyo lang kasi enjoy pa kayo sa lupa. Alam niyo na merong kabayaran ng kasalanan, pero enjoy pa rin kayo naman eh. Okay pa na, malakas pa naman ako eh. Pag sinabing subconscious, nasa ilalim ng inyong isipan, nararamdaman niyo yan. Iba yung active consciousness natin. Kaya subconscious, nararamdaman ng bawat isa na hindi lamang talaga sa tinapay tayo nabubuhay. There is something more. At kailan to lumalabas na mas malakas? Na mas kailangan nyo pala, hindi pala kailangan ng kotse, hindi pala kailangan ng tinapay, hindi pa kailangan ng ang bahay, ang karangyaan. Alam nyo, darating din sa bawat tao yan. Unang-una, kapag may sakit kayo. Ayan, mas malakas ang spiritual needs nyo. Pag may sakit na kayo, dun nyo nararamdaman niya. Kaya ang sarap mag-minister sa mga ospital. Oo lang ng oo yan. Wala namang masamang tinapay, sabi nila. Kailangan nila yan eh. Doon nila nararamdaman na hindi lamang sa tinapay na bubuhay ang tao, there is something more. Pero hindi na alam kung ano yung more na yun. Pag sila may sakit, talaga, gustong-gusto nila magpa-pray. Kahit mali na, kahit na sa mga albularyo, sa mga demonyo, pag-pray nyo ako, kailangan ko something na hindi na kaya ng pera, hindi na kaya. So there is something more that we need. Pero nung malakas pa, wala yan. No? Pero kapag may sakit na ang tao, they need something. They need more than physical needs. Kapag malapit ng mamatay, yan, isa rin yan. Alam niya nang mamamatay siya, naghihingalo. Lahat ipagbibili niya na. Lahat ibibigay niya na. Yung dating kuripot, kahit 10,000 bibigyan kayo ng bonus. Anyway, mamatay na rin naman eh. Yung sasakyan ko, nabili ko yan. Dahil mamamatay na yung may-ari, isang judge. 240,000 ang presyo talaga niyan. Dahil mamamatay na siya. No? Pinirmahan, 180,000 na lang. Sige, bilhin nyo na. Kaya ang sarap bumili ng mga sasakyan, ng mga gamit sa mga malapit ng mamatay. Yes. Lahat ibibigay na. Hindi nila kailangan yan eh. Mamatay na rin naman eh. There is more that they need. Pero wag na natin hintayin na mamatay tayo para hanapin pa kung yung more than that. Ang sabi ng Panginoon, hindi lamang kayo sa tinapay nabubuhay ng tao. Hindi lang lamang sa tinapay kayo nabubuhay. Hanapin nyo pa ang mas mabibigay sa inyo. At sinabi ni Jesus, salita ng Diyos. Pero pag mamamatay na talaga, doon nyo lang hahanapin, lahat tatanggapin. Meron pa, kapag walang-wala na, may mga time talaga na hindi natin alam nawawala ang mga bagay-bagay sa paligid natin. Ang panalangin na natin, Lord, magka-World War III na. Wala na, destitute na, nawala na lahat. Hahanapin nyo na talaga more than that. Meron kayong kailangan.
Kung kayo na preso na tulad ni Bumait, yung bad boy, si Robin Padilla, kaya lang sama, nagpaka-Muslim siya. Hindi niya nakita ang Panginoong Jesus. Pero at that time, ang isang tao, hahanap talaga yan na magko-comfort sa kanya. Usually, sa preso, maraming nabuborn again. Marami ang nagpapakatino. Si Bingbong, sino pa isa? Yung Katoliko? Si Bingbong Crisologo. Isa siyang Katoliko. Nagtayo siya ng samahan sa loob ng kulungan. Dating preso. Kasi nahanap nila, there is more than that. Dati masaya sila. Dati na mabisi sila. Dati hindi sila masishare ng Word of God. Dati ayaw nila magsimba, pero nasa preso na, gustong-gusto nila magsimba. Kapag ang tao talaga inaalis ng mga bagay na yan, doon nila mararamdaman, there is more than. And lastly, tulad ni Solomon, naramdaman niya na lahat pala ng bagay na itong inaari ko ay wala nung panahon na siya ay matanda na. Si Solomon, basahin niyo yung Ecclesiastes. Si Solomon ang pinakamayamang tao. Si Solomon ang pinakagwapong tao. Si Solomon ang pinakamaraming asawa. No? 3,000 lang naman, no? 3,000 lang naman na babae niya. Paano niya kaya yung tatabihan araw-araw? Kulang pa. Wala nang hihigit kay Solomon kung ano yung hinahangad natin. Nasa kanya na sabi niya, isabihin nyo ang mga bagay na ginugusto ng Diyos, ay ng tao, nasa akin lahat. Nasa kanya. Mas gwapo pa siguro siya kay Elvis Presley. Gwapo yan, si Solomon. Gwapo yan. Pinakamayaman pa. Wala ka nang hahanapin. Lahat nasa kanya na. Pero isa lamang ang kanyang pinagsisisihan. Sabi niya, may iwan ko rin ang lahat ng to. Meron pang higit na dapat kong hanapin. Nasa akin ang lahat. Lahat ng to ay parang paghahabol sa hangin. Hawakan nyo nga hangin. May mahawakan ba kayo? Sige, hawakan nyo hangin. Yakapin nyo yung hangin. Pero may hangin tayo, di ba? At ang tawag niya sa lahat ng bagay ay running after wind. Naghahabol lamang sa hangin. Meaning, lahat ng mga bagay na ginugusto nyo, kahit makamtan nyo, wala talaga yan. Wala. Sabi niya, vain. Lahat ay walang saysay. Kasi iiwan niya, alam niya, mamamatay din siya. He is very old man. At isa lamang ang payo niya sa bandang huli, matakot ka sa Diyos habang meron ka pang hininga. At wala nang ibang obligasyon ng tao kundi matakot sa Diyos. Yun din sinabi ni Jesus, hindi ka lang nabubuhay sa tinapay, kundi sa bawat salita ng Diyos. Hanap buhay pa more? Trabaho pa more? Enjoyment pa more? Hayot pa more. Hayot naman kayo. Sini pa more? Ano pa? Inom pa more? Bisyo pa more? Girls pa more? Masatisfy na kayo sa isa? Girls, babae. Yung iba, ganun din sila babae, no? Boys pa more. Gusto ba magpaganda na magpaganda? No? Maputi na, gusto pang pumuti. Lahat. Lalaki ganun din. Ewan ko ba, no? Gusto lang nilang pagandahin yung katawan nila. Pero nakakalimutan nilang pagandahin ang kanilang kaluluwa. Yun yung tumatagal. Kapag maganda ang inyong katawan, no? Pero kinabukasan bagong gising kayo, naghilamos na kayo, wala na yon. Pero kapag maganda ang inyong kaluluwa, bago matulog, nararamdaman ng ibang tao yan. Pag gising nyo, nararamdaman ng ibang tao yan. Pag nasa trabaho ka, nararamdaman ng ibang tao.
mukhang may attraction sa'yo. Kahit simple ka lang. Pagandahin muna natin ang ating kaluluwa. Amen. Kesa sa katawan lupa. Kaya kahit anong damit yan, kapag ikaw ay anak ng Diyos, gumaganda ka. Pero kapag ikaw ay kulang sa salita ng Diyos, kahit ano pa yan, signature pa yan, hindi napapansin niya na ay signature pala yan. Akala ko divisoria rin tulad ko. Hindi napapansin yan. Kahit anong pagbulat-lat mo pang ganyan, tatak yan, hindi napapansin yan. Pare-pareho lang yan. So, doon lang natin nararamdaman. Alam niyo yung mga pangailangan, pag naramdaman niyo nang walang-wala na kayo. Kaya kahit meron kayo, sana lagi pa rin kayong lumalapit sa Panginoon. Huwag niyo nang hintayin na magkasakit kayo, malapit na kayong mamatay, tumanda na kayo, alisin ng Diyos sa mga bagay-bagay na yan, no? Magkaproblema kayo o makulog pa kayo, wag yan. Ngayon pa lang kumain na kayo ng spiritual na pagkain. Bubusugin kayo ng Panginoon. Why? Ba't nasabi ni Jesus yun? Actually, we are spiritual being. We are not just human being. Sa mga secular na eskwelahan, ang tawag nila yan, humanism. Tao. Totoo, tao tayo. Pero hindi natatapos doon, hindi natutuldok doon. We are spirit being. Ikaw ay espiritu na nasa katawang lupa. Hindi pwedeng tao ka lang, ikaw espiritual. At ang espiritu na nasa iyo, ang iyong kaluluwa, dahil ang kaluluwa isa ring klaseng espiritu, ay kailangan ng mga pagkaing espiritual. Hindi niya mapapakain ng pandesal. Kailangan nyo rin ng pagkaing espiritual. Hindi lamang puro tinapay. Nung nilalang tayo, nakwento ko na to, ibang-iba tayo. Ang isa sa mga kaibahan natin sa mga hayop, sila'y ginawa lamang sa salita ng Diyos. Magkaroon ng liwanag, karoon. Magkaroon ng lumilipad na nilalang, nagkaroon. Magkaroon ng lumalangoy, nagkaroon. Sila'y may mga kaluluwa pero walang espiritu ng Diyos. Sila'y may kaluluwa pero pag namatay, nawawala rin. Pero tayo iba, hindi tayo ginawa sa magitan lamang ng salita ng Diyos. Tayo'y ginawa mula sa Kanya. Hindi niya sinabi magkaroon ng tao at nagkaroon si Adan. Hindi. Ginawa niya muna ng alabok, so humubog siya. At hiningahan niya yung galing sa Kanya at tinawag itong buhay na kaluluwa. Ang kaluluwa po, pag sinabi buhay yan, ba't sinabi ng Diyos na buhay na kaluluwa? Sa English, a living soul. Ang kaluluwa po ang katumbas buhay. Ba't sinabi pa niya na buhay na kaluluwa? Kasi galing sa Kanyang espiritu ang nagbibigay sa ating buhay sa kaluluwa. Dahil ang Diyos ay espiritu. Kaya kailangan tayo may espiritu ng Diyos. Ang bumubuhay sa laman ay kaluluwa. At ang bumubuhay naman sa kaluluwa ay ang espiritu. Kaya nung sinabi ng Panginoon Diyos, huwag niyong kakainin yan, tiyak mamatay kayo. Hindi niya tinutukoy yung katawang kamatayan. Hindi rin yung pagbiglang. Ang tinutukoy niya rin, unang mamamatay yung espiritu ng Diyos. Dahil ang espiritu yung nagbibigay ng kabanalan sa ating kaluluwa. Yun nagbibigay ng relasyon sa Diyos dahil ang Diyos ay espiritu. Kaya sinabi niyang, huwag niyong kainin yan, tiyak kayong mamatay. Eh, ang diablo, sumingit. Ay, hindi totoo yan, hindi kayo mamatay, tikman niyo, masarap yan. Tinikman nga nila at hindi naman talaga sila namatay. Pero namatay pala sila sa espiritu. Kaya lahat nawala. Una, yung relasyon sa Diyos nawala. Nung lumalapit na ang Diyos, ayaw nang kausapin. Patay na sila sa espiritu. Kaya lahat ng tao na ayaw lumapit sa Diyos, ayaw makinig ng Bible, ayaw mag-pray, mga patay sa espiritu. Tapos yung pag-ibig, yung kanilang katawan, dati talagang hubad yan. Walang t-shirt, walang polo, walang blouse, walang pantalon.
Pero sila'y nakakobera ng Espiritu ng Diyos ng kabanalan. Hindi nila naramdaman ang laman. Nung patay na sila sa kanilang Espiritu, doon na nila nakita na sila'y hubad. Kasi nakaramdam sila ng halay. Yung kaluluwa for the first time, ang naramdaman hindi yung presensya ng Diyos, kundi ang kanilang sariling katawan. Wow! Sexy. Uy, macho. Nakaramdam sila ng halay at kaya't pinagtatakpan nila yon. Kasi patay sila sa Espiritu. Kaya yung mga tao na ang sinusunod katawan lupa, kahalayan, bisyo, katakawan, lahat, they are dead in spirit. Wala silang espiritu. Dati, yung sinabi ni Adan kay Eva, ikaw ang laman ng aking laman, buto ng aking buto. Yon ay deepest love. I love you yon. Subalit, nung sila ay napatay na sa espiritu, wala na. Yung babaeng binigay mo sa akin that's the first time na nag-away-away ang tao. Nagsisihan. Patay sila sa espiritu. Kaya mga makasarili, palaaway, mga patay sa espiritu. Yung mga hindi nagpapatawad, patay sa espiritu. At binuhay naman ni Jesus yun. Nung siya muli na buhay, ang tumanggap sa kanya, unang binuhay ang espiritu. Eto na. Lahat tayo buhay na sa espiritu nung tinanggap niyo si Jesus. Subalit ang kaluluwa ang tanong, lumalago ba? Dahil ang bumubuhay naman sa kaluluwa ay ang salita ng Diyos. You are born again nung tinanggap nyo si Jesus. Because the Spirit of God make your spirit alive again. Kaya born again. Pero ang tanong, may mga born again, hindi nagbabasa ng Bible. May mga born again, hindi uma-attend. May mga born again, ayaw sumama sa mga ministry. Ang kaluluwa nila hindi pinapakain. Dahil ang magpapakain dyan, ang salita ng Diyos. Yun yung nagbabago sa inyong kaluluwa. Yun yung nagpapatatag sa inyong kaluluwa. Yun yung nagpapalapit sa inyo sa Panginoon. And also, yun ang nagpapalakas din sa inyong espiritu. Dahil ang salita ng Diyos, sabi niya doon sa 1, the Spirit of God, the Word of God is Spirit. Nandiyan yan. Hindi ko lang naisulat. Okay. Ang bawat salita na sinasambit ko sa inyo ay espiritu. Kaya lumalakas din ang ating espiritual na buhay. Kaya kanina sinabi ko sa inyo huwag kayong magbe-break sa Panginoon. Papasok ang dyablo at pahinain kayo. Ang palalakasin niya yung inyong laman. Laman na naman ang lalakasan nyo. Hindi ang inyong mga buhay spiritual. So, we have two foods. So, naunawaan nyo na kung bakit sinabi ng Panginoon na hindi lang sa tinapay na bubuhay ang tao, kundi sa bawat salita ng Diyos. Kasi kayo ay may kaluluwa. Ang nagpapakain sa inyo ay ang salita ng Diyos. You need that. We have two foods now. Bread for the flesh and Word of God for your soul. Kapag lagi niyong pinapakain ng tinapay ang inyong katawan, hindi niyo mapapakain ang inyong kaluluwa. Hindi. Pag laging ang hinahanap niyo ay ang inyong katawan, nakakaligtaan niyo ang inyong kaluluwa. Kapag ang inuunan niyo ay ang inyong laman, never nalalago ang inyong kaluluwa. Subalit kapag pinakakain nyo ang inyong kaluluwa, God will take care of your flesh. Kapag ang binubusog nyo lagi ang inyong kaluluwa, iingatan niya ang inyong katawan. Pagpapalain niya ang inyong katawan. So baliktad po. Ang tao, hinahanap lagi kung ano makakain. Ang hanapin po natin, yung nagbibigay ng pagkain. Kaya sabi ni Jesus, hindi lang kayo sa tinapay mabubuhay, kundi sa bawat salita ng Diyos. Hindi naman natin kailangan na maraming tinapay Hindi naman natin kailangan na maraming pera. Alam niyo talagang kailangan lang natin, wag lang tayong pagkulangin. Tama na yun. Kaya nga sa panalangin ni Jesus Christ, bigyan niyo kami ng pagkain sa araw. Hindi niya, bigyan niyo kami ng pagkain pang 1 taon. Pag-pray niyo yan, ha? O kaya pang walang hanggang pagkain. Hindi niya sinabi yun. Kaya lang tayo kasi gusto natin mga
mga marami. Alam niyo kapag ang lagi niyo iniisip puro marami, wala kayong tiwala sa Diyos. Di ba? Wala kayong tiwala sa Diyos. Kapag ang gusto niyo lagi marami, sagana, no? Puro naman kayabangan. Hindi kaya dahil lamang nainggit kayo, marami silang laman sa ref, kailangan may ref din ako. Dapat, maniwala lang kayo na hindi kayo pagkukulangin. Yun lang kailangan natin. Huwag lang tayong pagkulangin. At bahala ang Diyos sa magpalago niyan. Bahala naman ang Diyos Nasa Kanya naman palalaguin yan Dahil kapag titingin kayo sa mga bagay na material, walang satisfaction. Meron ako nakita sa FB, yung lumpo nakatingin doon sa naglalakad at inggit-inggit sa naglalakad. Uy, buti pa siya nakakalakad kahit saan niya gusto pumunta. Hindi niya alam, malungkot din pala yung naglalakad. Yung naglalakad, nakasabay yung bisikleta, lungkot na lungkot. Gusto ko rin sana makabisikleta para mabilis ako makarating sa trabaho. Yung pala, yung nagbibisikleta, nalulungkot din. Ang nakita niya naman, nakakotse. Sana magkakotse rin ako kahit ganyang kaluma. Yung pala, yung may kotse, malungkot din. Kasi nung nakasabayan niya, may bagong kotse. Kailan kaya ako magkakaroon ng bagong kotse? Yung pala, yung nasa kotseng bago, malungkot din. Uy, sana, ganong brand ang gusto ko. Yung BMW. Toyota lang itong gamit ko Yung pala, nasa BMW, malungkot din. Wow, gara bigatin, mamahalin. Ang laking truck yung dala niya na mamahalin. Yung pala, Hammer, mataas Malungkot din yun nasa Hammer. Kasi may nakasabay siya, naka-sports car, naka-Ferrari. Wow, ganda ng Ferrari. Tulin siguro nito. Yung nasa Ferrari, malungkot din pala. Nakatingin sa helicopter. Ay, wala talagang kasiyahan. Alam nyo, pag sinimulan nyo yan, hindi kayo magiging masaya sa buhay nyo. Walang kasiyahan ng tao. Kasi naghahari sa kanila ang laman. Pero kapag ang naghahari sa inyo, punong-puno kayo ng kasiyahang galing sa Diyos, punong-puno kayo ng salita ng Diyos, hindi nyo nararamdaman yan. Hindi kayo may inggit sa kapwa nyo. Hindi kayo mangangamba dahil alam nyo, meron para sa inyo. Minsan nga, mga kakapatid, nag-aaway-away, pareho namang may makaya nagpapayabangan. Kasi they are living in flesh. Ang kapatid ko, kahit 2 building yan, tuwan-tuwa ako sa inyo, sa kanya may 2 building siya. Nasisiyan ako kasi, I know, meron para rin sa akin. Hindi ako naiinggit kahit meron siyang Land Rover, ako L300 lang. Hindi ako naiinggit kahit colonel na siya, ako isang teacher lang. Kasi I feel the joy at kailangan ko siyang mashiran na mag-invest din sa kalangitan. Kailangan niya rin matutunang mag-invest sa kalangitan. Pero never akong nainggit. Mga pustahan dito, may nainggit sa kapatid. If you are living in flesh, mararamdaman niyo yan. But if you are living, you are full of the Word of God, kahit sandali hindi nyo mararamdaman yan, kundi pag-ibig pa sa mga taong nakakaunlad sa inyo. Amen? So, punuin nyo ng pagkain ng inyong kaluluwa ng salita ng Diyos. Amen? Kung sila kumakain ng masasarap sa restaurant, kayo kumakain kayo ng masarap ng salita ng Diyos. And don't worry, patitikimin din kayo ng masarap ng pagkain, pero huwag nyo abusuhin. Huwag nyo hanap-hanapin yun. Ha? Huwag na huwag. Kung kayo pagpalain ng Panginoon, huwag kayong mag-focus sa pagpapala. Mag-focus kayo sa Panginoon. Dahil kapag kayo ay binigyan ng Panginoon at tuwan-tuwa kayo ron, pagpapalain kayo, pa-more. Laging pa-more yan. Praise God. Ang sarap mamalagi sa Panginoon.
So, that's it. Ang pagpaparami ay kayabangan lang o dahil nadadala tayo sa inggit. Remember ang panalangin ng Panginoon. Ang kailangan lang naman natin, huwag pagkulangin. Bigyan nyo kami ng pagkain sa araw-araw. At ang kagwapuhan natin, kagandahan natin, hindi pang labas. Hello? Ang ipagmalaki nyo, ang Diyos na nasa inyo. Kaya sabi nga ng Panginoon, kung meron din lang kayo pagmalaki nyo ang Panginoon Diyos. Kaya ang pinagmamalaki ko lagi, kahit kanino, kahit kay Colonel Tendero. Ang Panginoon. Never ako laikit sa kanya, no? Talaga. Sabi nga ni Mike, ipa-renovate naman natin bahay natin. Papintura namin. Okay lang yan, parang ang maong eh. Pag ang maong kupas, di ba ang ganda? Ganun din bahay natin. Di ba lang kupas? Maganda naman yan. Okay lang yan. So, feed your soul. Pakainin nyo ang inyong kaluluwa ng salita ng Diyos and God will take care of your body needs. Puno siya ng pangako at din siya ang taong hindi sumusuway sa kanyang pangako. Praise. His word is spirit yon. John 6:63 pala yon. His word is spirit. Siya ay nagbibigay ng ating kalakasan. Siya basahin nga natin sa John 6:63. John 6:63, nandito pala yon. Na ang salita niya na binabasa niyo, alam niyo ba na espiritu ng Diyos din yan? Nasa sa inyo. The Spirit gives life. The flesh counts for nothing. The words I have spoken to you are spirits, and they are life. At wag nyo alagaan nyo lang ang inyong katawan. Pero wag nyo naman masyadong bigyan ng pagpapahalaga. Bigyan nyo rin pagpapahalaga ang inyong kaluluwa. Dahil ang katawan nyo, cursed na yan, sa inyo sa gusto talagang mabubulok yan. So, pangalagaan nyo rin ang inyong kaluluwa. At lahat ay pangangalagaan ng Panginoon. May isang bata, dito ako magwawakas. Kasi may dalawa siyang asong malalaki, isang maputi, isang maitim. At tinanong niya ang grandpa niya, Tay, pag naglaban yan sino ang matatalo? At syempre, kung sino yung lagi yung pakakainin, at kung sino yung gugutumin nyo, yung matatalo, yung lagi yung pakainin, yun yung mananalo. Ganon din sa buhay natin. Kumusta ang inyong spiritual life? Ano mas malakas na nararamdaman nyo, nahatak sa buhay nyo? Ang nasa ng inyong laman o ang buhay spiritual nyo? That's a question. At ang bilin sa atin ng Panginoon, hindi lamang kayo sa tinapay na bubuhay, kundi sa bawat salita ng Diyos. Sinong gustong magpakain ng kanyang kaluluwa ng salita ng Diyos? Tayo pong lahat. Ako gusto ko rin. Gusto kong lumakas ang aking katawan spiritual. Bahala ang Diyos sa aking katawan. Pangangalagaan niya to. Bibigyan niya to ng pagkain. Bubusugin niya to. Pero ang kaluluwa kailangan muna natin pakainin. Hallelujah. Praise the Lord. Panginoon, salamat sa mga uhaw at gutom na kaluluwang ito, Lord God. Busugin niyo sila ng inyong salita. Puspusin niyo sila ng inyong espiritu. Lord God, lumakad sila, Lord God, ayon sa inyong kalooban. Makita nila, Lord God, ang katagumpay nagmumula sa inyo. At makita nila, Lord God, na kayo nangangalaga sa kanilang pangangatawan, sa kanilang mga tinatangkilik, sa kanilang pamilya. Kayo ang nangangalaga sa kanila. Lord God, fill them, Lord God, with your word. At tumimo sa kanilang puso't isipan, Lord God, ang bawat salita nilang naririnig mula sa inyo. At mabusog sila. Lumago sila sa pananampalataya. Magamit sila sa pangalan ni Jesus. Taas natin ating mga kamay sa Panginoon. Tanggapin nyo ang pagpapalang espiritual na hinahangad nyo at siya rin ang magpapala sa inyo lahat ng pangailangang material at pinansyal at pisikal. Tanggapin nyo ito sa pangalan ni Jesus. Amen. God bless you.